may kaugnayan sa mga binigkas, pinika, ibinunyag o ipinahayag ni Senator Amy Marcos. Ang makakausap natin ngayon, ito, bihirang-bihirang nagpapa-interview ito. Oo naman. Bihira nga ba? Siyempre. Pero quotable-quote ang mga binabanggit nito eh. Oo, matagal Diba? na nating hindi nakakapiling yan Aha. dito eh. O, Sek, narinig mo ha? Ini-build up ka ni Ma'am Juday Si Presidential Advisor on Poverty Alleviation, Secretary Larry Gadon. Secretary Gadon, good morning po. Johnny Bañez at si Judith Estrada Larino. Live na po tayo sa DWIZ Hello Channel 23. Sec. Magandang umaga, John and Juni. Judith. Ma'am Judith po, si Ma'am Juday. Sir, July. good morning. Opo. Good morning, good morning. Opo. Magandang umaga sa inyong lahat at nagagalak ako na ako ay inyong nakakapanayam ngayon lalo pat medyo nasasabik na ako dyan sa DWIC kasi Kaya nga, Sek. medyo ilang buwan na ako hindi nakakasipot dyan sa karambola kasi sobrang busy talaga. Mm. Oo. But in spite ng pagiging busy mo, Secretary Gadon, mukhang nagkaroon ka pa rin ng time para mag-react dito sa pinakahuling malaking issue. Sa may kaugnayan naman kay Senator Amy Marcos at sa kanyang aligasyon sa first couple at maging sa kanyang pamangkin, si Congressman Sandro Marcos. Sec. Oo. John, kasi masyado namang out of line na si Senator Amy Marcos dahil na hindi naman hinihiling ng pagkakataon na magsalita siya ng ganun eh. And besides, yung issue na yan ng paggagamit ng droga daw ni Presidente BBM, lumang tugtugin na yan. Lumang tugtugin. In fact, wala namang epekto sa mga tao yan eh. Pero bakit inuulit-ulit pa niya? At bakit siya pa ang kailangang mag-ulit? Kung naalala natin, John, mahigit ng 30 years na inaapak-apakan ng mga Marcoses. At yan si BBM, ilang dekada na yung sinasabi na drug addict yan, anak ng diktador, anak ng mamamatay tao, ganyan. Pero wala namang epekto sa mga tao eh. In fact, despite all those trash talk against him, binoto pa rin siya ng 31 million plus na mga Pilipino. And in fact, for the first time in the history of Philippine elections, siya lang ang nagkaroon ng majority vote. Yung majority vote talaga. So, ibig sabihin yan, yung issue na yan, hindi na yan dapat inuulit-ulit dahil na wala namang epekto sa tao eh. Isiraan mo ng siraan, binoboto pa rin eh. At ang nakikita nyo, kahit saan siya magpunta, pinagkakaguluhan siya. Ako nasasaksihan ko dahil every time na may mga events kaming pinupuntahan, talagang pinagkakaguluhan siya ng mga tao. Kasi maganda ang ating maganda ang ating sitwasyon ngayon kumpara nung even before the pandemic, mas maganda pa rin ang sitwasyon natin ngayon. Maintrigang katanungan, I hope you won't mind, Secretary Gadon. Secretary, bakit ikaw ang nagre-react? Bakit ako nagre-react? Po. Kasi talaga namang kahit noon pa man, hindi pa tumakbo na presidente si BBM, talagang ako na yung nagre-react sa kanilang pamilya pagka sinisira sila. Dahil kasi gusto kong mamulat ang mga tao sa katotohanan na hindi naman totoo yung mga propaganda against sa kanila. In fact, even BBM himself acknowledges this na malaki ang tulong ko sa pagpapabaliktad ng isipan ng mga tao sa public perception sa kanila. Kahit saan kami magpunta at kami magkasama, sinasabi niya na itong si Larry, kung hindi lang ang pangalan ko ay Marcos, mas loyalista pa ito sa akin. Yun yung naging role ko kasi para sa akin, kailangan tulungan kong maging maganda ang takbo ng bayan sa pamamagitan ng paghahalal ng isang mahusay na leader. Right. Nakita mo naman, kung talagang aanuhin mo, napakaganda ng ating sitwasyon ngayon. Despite all the
hardships that we have been through dito sa pandemic, nagkaroon tayo ng 5.8% na GTB growth. And because of the free enterprise policies of BBM, nakita mo naman, for the first time in 20 years, nagkaroon tayo ng 96.2% na employment rate. At yung kahit na halimbawa man ay tumaas yung taripa ng US, nakagawa naman ng paraan si Presidente Bongbong Marcos even before that increase in the tariff of US na makipag-ugnayan, talagang masusi niyang tinutukan itong ASEAN countries na kung saan ay nag-increase ang ating RCEP, yung Regional Economic Cooperation Program, na tumaas ang kanilang mga yung tumaas ang exports natin sa kanila. Trinabaho niya yan. Ito hindi masyadong nadi-discuss to na trinabaho niya yan. Nag-increase ang ating exports sa ibang mga bansa. Sec, maiba lang ako, baka lang makalimutan ko. Kung ganun ka-close kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., gaano ka-close or kalapit sa kapatid kay Senator Amy? Alam mo, sa totoo lang, mas una kong naging kaibigan niya si Amy. In fact, nung kasal pa nga ni Matthew, ako ay inimbita pa niya at sinalubong pa niya ako sa airport. At yung pagka may okasyon ako, birthday ko, nagpupunta yan. Talaga kahit naka-session sila sa Senado, aalis yan doon para pumunta sa Hindi ko nga maintindihan kung bakit na gano'n na lang ang laki ng galit niya kay BBM at kay First Lady. Ako, sa pagkakaintindi ko, ang galit nag-umpisa doon sa yung mga hindi pinagbigyan yung kanyang mga appointment. At kung matatandaan mo, yung yung first day ni BBM sa Malacanang na umupo, ay ang unang-unang ginawa ni BBM ay yung binito niya yung batas na nagbibigay ng tax benefits or tax exemptions doon sa Bulacan Airport. Kaya galit na galit si Amy. Tumawag agad sa akin. Nakalain mo, binito ako. Sabi niya. At saka isa pagkakaalam ko din, ang isa pang naging dahilan dyan ay yung maraming mga appointees na mga appointments na tinanggihan si BBM doon sa customs. Doon sa customs. Hindi naman ibig sabihin, Sec, hindi naman ibig sabihin na magkaedad kayo ni Senator Amy. Kaya kayo hindi, mas matanda siya sa akin. Kasi magkaedad kami ni magkaedad kami Sandro? ni Pangulong BBM Ako si Sandro, kaedad mo, Sec Hindi, pwede sa mukha. Ito naman, Anyway, kasi may nagbabanggit na family matters ito, huwag na nating pagtuunan ng pansin at palakihin dahil at the end of the day, mukhang magkakasundo-sundi rin naman yan. Naniniwala ka ba doon? Well, Tuluyan na talagang nasira. Hindi, magkakasundo-sundo din yan. Kaya lang, ang kinaiinis ko lang dito sa ginawa ni Madam Amy, ni Manang Amy, bakit naman doon pa sa rally at alam naman natin na hindi na maganda ang naging sitwasyon ngayon ng relasyon din sa INC, bakit na doon pa? Kumbaga ginagatungan pa niya. Right. At saka, bakit sa panahon na ngayon na kailangan ni Presidente Bongbong ng suporta Mula sa pamilya. mula sa pamilya, mula sa lahat ng Pilipino dapat. Lalo na kung sa pamilya, di ba? Right. Sec, may singit. Ganyan ang... Opo. Go ahead, Sec. Sige, Julie. May singit lang po ako. May nag-text kasi sa atin. Yun daw hubang famous line nyo. Sec, hindi niya raw magagamitin. Wag dito, Senator Amy. Dahil sabi niya, nainis kayo, di ba? Nainis lang talaga ako dahil na, alam mo, sa totoo lang, si Presidente BBM
napakasipag niyan. Opo. At nakita mo naman araw-araw kung saan-saan nagpupunta yan to check. Personally, checks on the projects, checks on the calamities, kung saan-saan. Eh, naawa na nga ako dyan dahil na hindi man lang halos nakaka-relax yan. At saka nakita mo talaga yung itsura niya, yung talagang nakikita mo yung haggard, yung talagang yung talagang nagtatrabaho ng gusto. Makikita mo naman sa Okay. tingnan mo na lang at ito pa kung mapupuna mo, hindi nagrarally ang mga tao na kagaya dati, yung mga manggagawa, mga ganyan. Ngayon, satisfied sila. Ang nagrarally ngayon itong mga mali ang mga adhikain ng mga nagrarally. Mhm. Kagaya nitong may pailan-ilan na nagsasabi mag-resign. Bakit anong dahilan para pag-resign ninyo? Gumaganda nga ang takbo ng ating bansa. Ito namang sinasabi ng INC na rally for Transparency and transparency. accountability. Bago pa nila sabihin yan, nag-umpisa na mag-imbestiga ang Pangulo dito sa ICI. Kaya nga niya finorm yung ICI. Tsaka una-una, sino ba ang nagbulgar nitong katiwalian tungkol dyan bakit na Sa ika-4 ng SONA, di ba? Oo, hindi naman kailangan mag-rally pa pala para dyan. Anong purpose? Right. Bakit uminit sila ang lang ulo ba mo, Secretary nakakaisip Gadon. niyan? Bago uminit ang ulo mo, medyo sa segue lang ako with your indulgence Para wag lang malihis dun sa iyong ikangay posisyon. Nakikita mo bang gaganda, mababawasan ng mahihirap sa Pilipinas bago dumating ang 2028 or pagtatapos ng termino ni Pangulong Marcos Jr.? Yes, oo, napakagandang tanong yan. Noong mag-umpisa ang termino ni Pangulong Bongbong Marcos, ang poverty incidence rate ay 18%. And then after 2 years of his administration, naging 15% yan. And then ano yan according to the PSA yan. Hindi yan yung basta survey lang ng 4 na araw. And then noong September 30 dapat ay lumabas ang panibagong survey ng PSA, kaya lang nagbago kasi sila, mas lalo nilang ginandahan ang kanilang pamamaraan ng pag-gather ng data dahil na ginawa na nilang community-based ang kanilang mga surveys and yung mga data gathering ay hindi agad nila nailabas. Pero ang estimate namin sa ngayon ay mga nasa 12.5 to 13% ang employment, ang poverty incidence rate. So malaki na ang nabawas. I-check natin ngayon yung 4Ps. Ang laki-laki ng nawalang sa listahan ng 4Ps, 1.7 million na ang nawala sa listahan ng 4Ps. Ibig sabihin, nagkaroon na sila ng mga trabaho, graduate na sila. And ang poverty kasi is not only about food, but also sa healthcare and sa education. Let's talk about healthcare. Ang ating PhilHealth ngayon ay universal application na 100% for the first time in the history of PhilHealth. Ngayon lang nangyari na lahat ng Pilipino, ang ibig sabihin nito, kahit hindi ka miyembro ng PhilHealth, kahit hindi ka nagbabayad ng premium, basta ikaw ay na-hospital, ay libre na. Ay hindi. Babaliktad ako. Pagka sa DOH managed hospitals, libre, zero billing. Pagka sa mga private hospitals, ay kahit na hindi ka paying member, covered ka pa rin ng PhilHealth. So yung mga discounts and the privileges mo sa PhilHealth, makukuha mo basta Pilipino ka. At saka tumaas yan from 20% yung coverage naging 30%. At maraming mga case rates na lumaki. Kagaya na lamang halimbawa ng breast cancer. Noong panahon ni Duterte, 100,000 lang ang binibigay dyan na benefit. Ngayon, napag-aralan na dito pala sa Asia ay Philippines ang may
highest incidence of breast cancer. Mm. So pinag-aralan uli yan Mm. at tiningnan kung magkano talaga ang dapat na ibigay. Po. From 100,000, naging 1.4 million. Po. Oh, Tek, po, as much as we want to, pero tinatalian po ng oras ang aming mga kamay. Pero ito na lang po, kung oo, okay lang sa'yo. oo. Kung makakausap mo pareho yung magkapatid, ano po ang mensahe mo? Aba, alang-alang sa bayan, magkasundo kayo. Actually, ang may problema lang naman dyan si Aimee, hindi mo sinibihin. Alright. Si Pakikinig ba siya Manang, sa'yo, oo. Sek? Ha? Pakikinig ba siya Right, sa'yo? oo. Alam mo, nung before elections, nagkausap kami. Ah, Ang sabi ko sa kanya, Manang Aimee, magbago ka naman ng stand mo. Kasi baka mamaya, maging number 12 ka o baka malaglag ka. aha. Dahil kasi ang daming nagagalit na ng mga Ilocano at Marcos loyalist. O ano nangyari? Nagkatotoo sinabi ko, naging number 12 siya. Mm, At saka ang lamang niya doon sa number 13 ay konting-konti na lamang, wala pang 500,000. mm, Ibig sabihin talaga nagdelikado siya. Talagang mm, marami talaga nagalit sa kanya ng mga Marcos loyalist. mm, Biro mo, naging number 12 lang siya. mm. Right. Oh, Sek, oh mm, maraming dapat salamat lang sa pagkakataon, ha? At hinihintay ka Oo, ng mga kapwa mo karambulista. Pumunta ka naman daw dito. DWIZ. Ikarambola ka. maraming salamat, Opo. John and Julie. Opo. Maraming salamat. Magandang umaga sa inyo Ingat lahat. po kayo, Sek. Good Good morning po, morning. ingat Good morning. po. Good morning po. Good Alright. morning. Good Yan morning. po. The first time narinig kong mahinahong magsalita. Uy, nao naman si Sek. Bakit? Sumisigaw ba yan si Sek? Ha? Mo! Ikaw, gaslight mo eh. Hindi. Ramdaman ko. May mga, nagtitext sa atin, hindi dapat ipabatid natin, di ba? Sinagot niya naman, di ba? Di naman niya direkta. Kumbaga, nagpaliwanag din naman siya. Yan po mga kabalitan-kabalitaktakan, si Presidential Advisor on Poverty Elevation, Secretary Larry Gadon.